Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Homer Macaraig. At ngayong araw po ng Lunes, makakasama natin bilang guest co-host si Seaman First Class, Crizel Espiritu mula sa Philippine Navy. Magandang araw sa iyo, ma'am. Magandang araw din po, sir. Maraming salamat po sa Philippine National Police sa pagbibigay ng oportunidad na kami po ay inyong makasama. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito ang mga balitang dapat niyong abangan. Shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso kumpiskado. 3 suspect timbog sa bypass operation ng Taytay PNP. Marijuana na nasa loob ng parcel na harang sa Romblon sa bisa ng Joint Parcel and Mail Interdiction Operation. At top 1 most wanted person sa kasong qualified rape, kalaboso sa Cebu City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Walang lusot sa mga otoridad ang isang parsel na may lamang umanong marijuana matapos itong maharang sa isinagawang Joint Parcel and Mail Interdiction Operation sa Romblon. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement units, agad na naaresto ang suspect na responsable sa pagpapadala ng nasabing parcel. Narito ang report mula kay Patrolwoman Christine Lorenzo. Estado ang isang itinuturing na high-value target sa isinagawang matagumpay na Joint Mail and Parcel Interdiction Operation ng mga otoridad noong 5 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Mimaropa, Romblon Provincial Office, katuwang ang Romblon Municipal Police Station, Philippine Coast Guard at Romblon Police Drug Enforcement Unit. Bandang alas 10 ng umaga, naaresto isang 47 anyos na lalaki at residente ng Barangay Poblacion 3, Romblon, Romblon. Ang pag-aresto isinagawa sa Barangay Poblacion 1 sa naturang lugar. Nasamsam mula sa suspect ang humigit kumulang 40 grams ng pinatuyong dahon na hinihinalang ilegal na droga na tinatayang may halagang 12,000 pesos. Inihahanda na ang pagsasampa sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. Ang pagkakaaresto sa suspect ay patunay lamang na ang mga otoridad ay walang humpay sa pagtupad sa kanilang tungkuling gawing ligtas at maayos ang bagong Pilipinas. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Hindi na nakalayo pa ang 2 hinihinalang magnanakaw matapos silang agad na maaresto ng Pasay City PNP habang ang ninakaw na cellphone ay mabilis na naibalik sa may-ari. Salamat sa mabilis na pagresponde ng mga tauhan sa ilalim ng direktiba ni Chief PNP, Police General Nicolas Torre III na 5-minute response time policy.
Patrolwoman Ivy Corporal sa report. Mabilis na naaresto ng mga partiba ng Pasay City Police Station ang dalawang sospek kabilang ang isang minor de edad na sangkot sa pagnanakaw ng cellphone sa barangay 184 Andrew Avenue sa Pasay City. Kinilala ang mga naarestong sospek na sina alias Pangit, 25 anyos, isang e-bike driver at miyembro ng Sputnik Gang at isang 16 anyos na lalaking estudyante na kapwa residente ng Ilang-Ilang Street, Barangay 184 Marikaban ng nasabing lungsod. Sa mabilis na aksyon ng pulisya, agad namang nabawi sa mga sospek ang isang Samsung Galaxy A15 5G na pag-aari ng biktima. Araw po, maraming salamat sa pamumuno sa Station 7 Marikaban ni Lieutenant Tayabas at sa kanyang mga police officer staff na pagka-recover ng aking cellphone po at saka pagkahuli ng dalawang na nagnakaw ng cellphone po. Maraming salamat at big salute sa PNP. Dinala naman ang mga sospek sa Substation 7 para sa dokumentasyon at inquest proceeding sa Office of the City Prosecutors ng Pasay City. Samantala, ang minor de edad ay tinuturing na child in conflict with the law ay mananatili sa kustodiya ng Pasay Youth Center alinsunod sa batas para sa proteksyon ng kabataan. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Tuluyan nang nasukol ng otoridad ang isang lalaking kabilang sa listahan ng most wanted person matapos itong maaresto sa isang operasyon sa Pangasinan kaugnay ng kaso nitong 2 counts of statutory rape. Yan ang tinutukan ni Patrolman Dennis Carinal. Estado ng mga tauhan ng Police Intelligence Unit Pangasinan PPO ang isang top 6 provincial most wanted person sa Barangay Minian West, Santa Barbara, Pangasinan, kasama ang Santa Barbara MPS, RIU-1 at RID-1, habang nakilalang akusado sa pangalang alias Johnny, 22 years old, residente ng Barangay Minian West, Santa Barbara, Pangasinan. Dakong alas 12:30 ng tanghali ng maristo ang sabing akusado sa bisa ng warrant of arrest na nilagdan Honorable Sara Sanchez Fernandez, Presiding Judge Family Court, 1st Judicial Region Branch 15, Dagupan City, Pangasinan, sa kasong 2 counts of statutory rape at sexual abuse na walang rekomendadong piyansa. Ang tagumpay ng operasyon ay patunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mamamayan ng pambansang pulisya sa isang mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa kriminalidad tungo sa isang mapayapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa PKG Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Isang tagumpay sa laban kontra ilegal na droga ang naitala sa Nueva Ecija matapos na madakip ng pulisya ang dalawang high-value individual at nakumpiska mula sa kanila ang tinatayang 600,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa ikinasang bypass operation. Magbabalita dyan si Patrolwoman Gilly Peña. Tinatayang malaking halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng Nueva Ecija PNP na kung saan arestado ang dalawang high-value individuals matapos ang sinagawang bypass operation sa Barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kinilala ni Police Colonel Heril L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ang mga naarestong suspect na sina alias Edo, 42 taong gulang, isang construction worker, at alias Jojo, 43 taong gulang, isang magsasaka, kapwa residente ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayon sa ulat, ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station. Nahuli sa akto ang isa sa mga suspect matapos nitong bentahan ng isang piraso ng heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu ang isang pusher buyer ng pulisya kapalit ang 1,000 peso na mark money. Sa isinagawang protective search, na-recover mula sa mga suspect ang bypass money, isang not-tied transparent plastic bag, 5 maliit na heat-sealed sachets at karagdagang isang medium-sized sachet ng hinihinalang shabu at isang brown checkered na pouch.
Umabot sa kabuang timbang na 100.5 grams ang nakumpiskang shabu na may tinatayang halaga na 683,400 pesos batay sa standard na presyo ng droga. Dinala sa Cabanatuan City Police Station ang mga naarestong suspect at ang mga nakuhang ebidensya para sa tamang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Maaharap sila sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Nueva Ecija PNP sa pagpapalakas ng kanilang kampanya laban sa ilegal na droga upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Nahulog na rin sa kamay ng batas ang dalawang itinuturing na high-value drug offenders matapos silang maaresto ng Muntinlupa City PNP sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng pulisya laban sa kanila. Nakatutok diyan si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya laban sa kriminalidad, matagumpay na nahuli ng Muntinlupa Police ang dalawang wanted na sangkot sa illegal na droga. Isa ito sa mga tagumpay ng pulisya ng Warrant and Subpoena Section sa pamumuno ni Chief of Police, Police Colonel Robert Domingo. Unang naaresto noong July 3, 2025 bandang alas 5 ng hapon si alias Daryl na nasa rank 9 ng listahan ng most wanted persons ng lungsod. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Myra Bayot Kiambao, presiding judge ng RTC Branch 203 Muntinlupa City, para sa paglabag sa Section 13 at 14 ng Article 2 ng RA 9165. Kinabukasan naman ng July 4, pasado alas 7:30 ng umaga, nasa kote rin si alias Eni, 49 years old, sa bahagi ng Sukat Interchange, Barangay Sukat. Siya naman ay rank number 8 sa most wanted list ng istasyon at may kinakaharap na kaso sa ilalim ng Section 11, Article 2 ng parehong batas. Sa kasalukuyan, parehong nasa kustudiya ng Muntinlupa Police Station ang dalawang suspect habang hinihintay ang commitment orders nila mula sa korte. Patuloy ang Muntinlupa Police sa kanilang walang humpay na operasyon laban sa mga taong may pananagutan sa batas. Katuwang ang buong Southern Police District sa pagsigurong ligtas ang komunidad mula sa krimen. Mula dito sa Muntinlupa City Police Station, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Balita naman mula sa Region 4A. Hindi na nakapalagpa ang tatlong individual matapos silang madakip sa isang buy-bust operation na ikinasa ng Taytay Rizal PNP, kung saan nasabat ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nakibalita dyan si Patrolwoman Mary May Sarturio. Arestado ang isang high-value individual at dalawang street-level individuals sa ikinisang buy-bust operation ng Taytay Municipal Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Block 31, San Lorenzo Ruiz, Phase 1, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Nito lamang ika-6 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga sospek na sina alias Bibidu, 26 anyos, taxi rider, isang high-value individual, alias Balong, 30 anyos, lalamove driver, at alias Pusa, 37 anyos, tricycle driver. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 150 gramo at nagkakahalagang 1,020,000 pesos. Isang caliber 22 revolver na may 2 bala, buy-bust money, mobile phone, small firearms at drug paraphernalias. Ang mga naarestong sospek ay kasalukuyang nasa Fishport Custodial Facility ng Taytay Municipal Police Station at nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinaalalahanan ni Police Brigadier General Jack L. Wonky, Regional Director ng PR4A, ang publiko na huwag matakot magsumbong at makipagtulungan sa mga otoridad para masiguro ang isang ligtas at mas maayos na pamayanan. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Formal lang pinagtibay ng Philippine National Police at National Irrigation Administration ang kanilang ugnayan sa isinagawang flag raising ceremony at paglagda sa Memorandum of Understanding ngayong araw, July 7, 2025, sa PNP National Headquarters bilang hakbang sa pagpapalakas ng serbisyo sa mga malalayong komunidad sa ating bansa. Binigyang kulay ang aktibidad ni Engineer Eduardo Eddie Guillen, NIA Administrator, panauhing pandangal sa nasabing seremonya na nagpahayag ng buong suporta sa bagong pagtutulungan ng dalawang ahensya, na aniyay isang makasaysayang hakbang para sa kapanganan ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa sektor ng agrikultura. Ayan, sa kanya pong mensahe, ipinaabot ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III ang kahalagahan ng naturang kasunduan. The significance of this partnership goes beyond the ink on the paper. This is a convergence of our missions, ours to maintain peace and order and ensure public safety of every Filipino and their families, and theirs to secure the food and water, especially in our most remote, unserved areas. Binigyang diin pa ni Chief PNP na sa pamamagitan ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB program, ang presensya ng pamahalaan ay higit pang mararamdaman ng mga geographically isolated and disadvantaged areas, kalakip ang pag-install ng mga solar-powered irrigation systems na layong maghatid ng tubig sa mga bukirin at pag-asa sa mga komunidad. With this MOU, we are not only protecting irrigation projects, we are protecting peace and progress. Ang kapulisan ay katuwang ng bayan sa pagpapaunlad, hindi lang sa pagpapatupad ng batas. Sa bagong Pilipinas, Ang pasasalamat ni Administrator Guillen sa liderato ng PNP. I express our deepest gratitude to the PNP under General Torres' leadership. Hindi lamang ninyo kami tinutulungan na pangalagaan ang aming mga proyekto at mga kawani. Kasama namin kayo sa pagbibigay ng serbisyo sa malalayong lugar na madalas hindi naaabot. Your unwavering support empowers us to pursue the goals of the National Irrigation Master Plan. Ang pagpirma ng MOU ay inaasahang magbubunga ng mas mabisang implementasyon ng mga proyektong pang-irigasyon at mas ligtas na pamayanan, susi sa pagkamit ng food security, katahimikan at pambansang kaunlaran. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa bisa ng warrant of arrest, napasa kamay ng mga otoridad ang nakatalang top 1 most wanted person na may kasang qualified rape sa Cebu City. Ang kanyang pagkakadakip ay patunay ng tuloy-tuloy na paninindigan ng PNP laban sa karahasan at mensahe sa mga biktima na ang hustisya ay kanilang tiyak na makakamit. Ang report mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Sukulungan ang bagsak ng isang top 1 most wanted person provincial level na may kasong 2 counts ng qualified rape matapos maaresto ng kapulisan ng Cebu City sa sitio Gila-Gila, Barangay Bonbon, Cebu City noong ika-3 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Enrico E. Figueroa, City Director ng Cebu City Police Office, ang sospek na si Hinaro, 70 anyos at residente ng sitio Cambayog, Barangay Busay, Cebu City. Bandang alas 12:40 ng tanghali nang maaresto ng kapulisan ang sospek sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts ng qualified rape na inisyu ni Honorable Esther M. Veloso, presiding judge ng RTC Branch 6, Cebu City, na walang rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng CCPO Custodial Facility ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang na ang mga kapulisan ng Central Visayas ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagsugpo ng anumang uri ng kriminalidad tungo sa isang mapayapa at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Azares sa patuloy na paghihigpit sa kampanya
ng Kapulisan kontra Iligal na Droga, nakumpiska ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang sospek matapos ang isinagawang bypass operation ng PNP sa Lapus, Iloilo. Nakatutok dyan si Patrol Woman Justin May Halores. Arestado ng mga kapulisan ang isang drug suspect na kinilalang si alias Carlo, 42 anyos, may asawa at residente ng Barangay Barrio Obrero, Lapus, Iloilo City matapos ang matagumpay na ikinasang bypass operation ng Iloilo City Police Station 8 sa Barangay Lobok, Lapus, Iloilo City bandang alas 7 ng umaga nito lamang 5 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinamunuan ni Police Captain Lester L. Oliveros, officer in charge ng ICPS 8, ang operasyon na nagresulta sa pagkakadakip kay alias Carlo, isang street-level individual. Sa isinagawang operasyon, 2 body-worn cameras ang ginamit upang masigurong transparent ang buong proseso ng pagkakaaresto. Nakumpiska mula sa sospek ang isang heat-sealed plastic sachet ng suspected shabu bilang bypass item at 8 pang heat-sealed plastic sachet ng pinaghihinalaang shabu mula sa pag-iingat ng sospek. Na-recover din ang 1,000 pesos na bypass money kabilang ang mark money na 100 peso bill at iba pang non-drug items. Umabot sa humigit kumulang 24 gramo ang nakumpiskang suspected shabu na may halagang tinatayang 163,200 pesos, batay sa standard drug price na 6,800 pesos kada gramo. Ang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng ICPS 8 para sa kaukulang dokumentasyon at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinapatunayan ng kapulisan ng ICPS 8 ang kanilang masigasig na kampanya laban sa iligal na droga bilang bahagi ng mas malawak na layunin ng pambansang pulisya ng Pilipinas na linisin ang mga komunidad sa lungsod mula sa banta ng iligal na droga at kriminalidad. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrol Woman Justin May Halores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Halores. Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki na nakalista bilang top 2 most wanted person matapos itong maaresto ng mga otoridad sa kasong murder. Ang balita mula kay Patrol Woman Camberley Flores. Takas sa mga autoridad ang nakatalagang top 2 regional most wanted person na may kasong murder matapos mahuli sa Barangay Balite, Villaba, Leyte. Bandang alas 12:25 ng hapon nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Villaba Municipal Police Station kasama ang Leyte Provincial Intelligence Unit, Regional Mobile Force Battalion 8 Headquarters, 805th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, Regional Intelligence Unit 8 at Provincial Intelligence Team Leyte sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Villaba MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrol Woman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nasamsam ang mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu mula sa top 8 regional high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Moncayo, Davao de Oro. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency upang tuldukan ang aktibidad ng mga high-value targets na nagpapalaganap ng bisyo sa mga komunidad. Ibabalita yan ni Patrol Woman Daphne Pasaol. Ang top 8 sa listahan ng high-value individuals sa rehiyon ng Davao sa ikinasang operasyon ng pulisya madaling araw nitong Hunyo 5 taong kasalukuyan sa Barangay Union, Moncayo, Davao de Oro. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11 katuwang ang mga tauhan ng Moncayo Municipal Police Station kasama ang mga operatiba ng RIDPIT, PIU, PDEU at First Davao de Oro PMFC sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA.
Ayon kay Police Major Maynard D. Pascual, hepe ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, kinilala ang suspect na si alias Bobong, 46 anyos at residente ng Purok Doranta, Barangay Union, Moncayo. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang 105 grams ng shabu na may standard drug price na humigit kumulang 714,000 pesos. Ang pagkakakumpiska ng mahigit 700,000 pesos halaga ng ilegal na droga ay isang malaking tagumpay laban sa patuloy na kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga at patunay ng mahigpit na pagpapatupad ng batas sa rehiyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang sangkot sa ilegal na aktibidad ng naarestong suspect. Mula dito sa Davao Oriental Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaol, bilang bahagi ng patuloy na pagtutok ng pambansang pulisya sa kalakaran ng ilegal na droga sa bansa. 3 street-level drug personalities ang naaresto sa ikinasang bypass operation sa Maguindanao del Norte. Ang balita mula kay Patrolwoman Maricris Algabre. Tagumpay ang sinagawa ng mga operatibang isang anti-illegal drug buy-bust operation sa Zone 4 Barangay Tamuntaka, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte nito lamang ika-4 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Pasigan A. Abbas, Acting Chief of Police ng Dato din Sinsuat Municipal Police Station, ang mga naarestong suspect na pare-parehong nasa listahan ng street-level individual na sina alias Soy, 18 anyos, alias Jeffrey, 24 anyos, alias Dos, 28 anyos, at alias Pugi na kasalukuyang pinaghahanap ng mga autoridad. Naging matagumpay ang ikinasang operasyon ng mga operatiba ng 2 MPS katuwang ang Marines 1st Provincial Mobile Force Company 2nd Maneuver Platoon at nakumpiska ang 11 hit-cell plastic sachet na hinihinalang shabu at tinatayang nagkakahalagang 20,400 pesos, 2 improvised glass tooters, non-drug evidences at buy-bust money na ginamit sa illegal na aktibidad. Ang mga naarestong suspect at nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng 2 MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon bago i-turn over sa Regional Forensic Unit para sa laboratory examination at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay ng operasyong ito ay patunay ng patuloy na kampanya ng kapulisan at iba pang law enforcement agencies laban sa illegal na droga katuwang ang mamamayan sa pagsusulong ng mapayapa at ligtas na Bangsamoro Region. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At para sa huling balita, hindi na nakaporma pa ang isang drug suspect matapos itong madakip ng mga operatiba sa ikinasang buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang joint buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si alias Janjan, lalaki at residente ng nasabing lugar. Sa kinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nais po muna nating magpasalamat sa ating guest co-host ngayong araw na to,
kay Seaman First Class Crizel Espiritu mula po sa Philippine Navy. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Maraming salamat din, sir, sa pag-imbita sa programang ito. At nais ko din pong pasalamatan at batiin ang aming Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, Philippine Navy, ang Simog PN Commander Captain Gregory Gerald V. Fabic, Philippine Navy General Staff Corps, ang aming Deputy Commander Colonel Nilo Japson, Philippine Navy Marines General Staff Corps, at ang aming Commandant ng CMO School, Commander Lady Chatterley Alvaro Sumbeling, Philippine Navy, at sa lahat po ng estudyante ng Journalist Advanced Specialization Course Class 03-25. Ayan, good afternoon po o good morning pa sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nakaantabay at nanunood sa ating FB Live sa PNP, Philippine National Police, saka sa PNN o Police News Network, magandang araw po sa inyong lahat. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pamumuno ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po'y maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Huwag niyo pong hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami po'y nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya at sa pangalan po ng aming Direktor, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, kami ang inyong alagad ng batas. Tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Police Captain Nomer Macaraig. At Seaman First Class Crizel Espiritu mula sa Philippine Navy, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.